Nag-uusap sina Logan at Clayton kung paano pinakamabisang gamitin ang mga golem. Iminungkahi ni Clayton na gamitin ang mga ito para gumawa ng mga tunnel sa ilalim ng pader ng kalaban. Na nagsasabing ang pagpapagiba nito sa pamamagitan ng pagpapahina ng mga suporta nito ay medyo madali. Sumang-ayon si Logan na ito ay isang magandang estratehiya. Ngunit nagbabala na kailangan nilang magsimulang hamukay ng malayo sa pader upang maiwasan ang mga mamamana ng kalaban. Kahit nasa lakas ng golem, kakailanganin pa rin ng malaking oras upang maabot ang pundasyon ng pader. Biglang may naisip si Logan na bagong plano. Inihayag niya na aakitin nila ang kalaban sa mga tunnel upang hatiin ang kanilang mga puwersa. Naiintindihan ang intensyon ni Logan, nagtanong si Clayton kung maloloko ang kalaban sa ganoong simpleng trick. Inamin ni Logan na hindi sapat ang mga tunnel lamang, kaya't balak niyang gumamit ng mahika ng lupa upang yumunig ang pader. Itinuro ni Clayton ang kahirapan ng paglikha ng isang malawakang lindol. Ngunit tiniyak ni Logan sa kanya na sapat na ang isang malakas na pagyanig. Ang resulta na kaguluhan ay maghahasik ng takot at pagkalito sa mga kalaban. Na mag-uudyok sa kanila na hatiin ang kanilang mga puwersa upang mag-imbestiga. Na lumilikha ng perpektong pagkakataon para kay Logan na ilunsad ang kanyang atake. Sa pader, si Jerome ay natatakot. Hindi alam kung paano tutugon sa sumusugod na kalaban. Iniisip niya na pagkatapos ng matagal na pagtigil, pinili nila ang eksaktong sandali na wala si Jerick upang umatake. Napagtanto niya na tiyak na pinlano nila ito, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanyang kapatid, iniisip na hindi siya nagpapanik ng masyadong mabilis. Inalis ni Jerome ang kanyang daliri sa kanyang bibig at nagalit. Humarap siya sa kanyang mga mamamana at binigyan sila ng senyales upang pamana. Habang pinapana nila ang kanilang mga palaso patungo kay Ronyan, sumigaw si Jerome na huwag silang hayaang lumapit. Gayunpaman, hindi ito sapat, habang pinapataas ni Logan ang kanyang aura para bigilan ito. Walang tumamang palaso sa kanila. Sina Eileen at Ronyan ay sumugod patungo sa pader, handa nang umatake. Tumalon sila mula sa kanilang mga kabayo upang makarating sa tuktok ng pader. Habang ginagawa ito, naiisip pa ni Eileen ang pagsasanay na ginagawa niya sa nakalipas na 2 buwan. Ang bangi na paulit-ulit niyang sinusubukang akyatan. Tumalon siya ng mataas sa mga sundalo ng kalaban at naghanda na patumbahin sila. Habang umaabot siya sa lupa, sinabi niya na ang mga pader na ito ay madali kumpara sa taas ng bangi na iyon. Nang tumingin sa itaas, hindi makapaniwala ang isang kabalyero na isang babae ang umaatake sa kanya. Si Eileen, sa kabilang banda, ay naiisip lang kung paano niya masisiguro ang kaluwalhatian sa labanang ito. Naglabas ng malakas na sigaw, pagkatapos ay pinatumba niya ang kalaban sa isang mabilis na atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang huminga ng malalim. Ito ay napatunayang pagkakamali, dahil binaba din niya ang kanyang depensa. At isang sundalo ng kalaban ang nanatili sa likuran niya, handa nang tapusin siya. Lumingon siya, hindi makapaniwala. Sa sumunod na segundo, ang dulo ng isang espada ay huminto ilang milimetro lamang ang layo sa kanyang magandang mukha. Tila nagawang tusukin ng isang kaalyado ang sundalo sa kanyang atay at kanang baga, kaya't nailigtas si Eileen. Ito ay walang iba kundi si Ronyan, na sinasabi kay Eileen na magpakatatag, dahil mapanganib ang pagpapabe. Sa pagtingin sa eksena, nanatiling tulala si Eileen, at tinanong ang kanyang sarili kung natatakot siya. Iniisip niya na napagtanto lamang niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng nasa larangan ng digmaan pagkatapos niyang pumatay ng tao sa unang pagkakataon. Nang mapagtanto ito, ikinuyo niya ang kanyang kamao. Pagkatapos ay sinampal niya ang kanyang sarili sa mukha, na nagpaiwan kay Ronyan na nagtataka. Sinabi ni Eileen kay Ronyan na humihingi siya ng paumanhin sa pagpapakita sa kanya ng ganoong kaiyahiyang tanawin. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanya. Nabawi ni Eileen ang kanyang composure at tumingin sa larangan ng digmaan. Sa pagkakita nito, ipinagmamalaki ni Ronyan ang kanyang bayaw. Habang tumatalikod siya, sinabi ni Ronyan kay Eileen na narinig niyang hinahangad niya ang kaluwalhatian sa larangan ng digmaan. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito rin ang kanyang hangarin. Sinabi ni Ronyan kay Eileen na nais niyang mag-ambag sa kanilang pamilya at maging mas malakas pa. Upang maging mas malakas upang hindi siya matalo sa kanya, na lumalakas sa nakakatakot na bilis araw-araw. Sa pagkarinig nito,
tumalikod din si Aileen kay Ronyan, at ngumiti habang ginagawa niya ito. Magkatalikuran na sila ngayon, handa ng labanan ang mga kalaban na nakapaligid sa kanila. Pareho silang naglabas ng sigaw. At may pamatay na intensyon sa kanilang mga mata, inutusan nila ang kalaban na lumapit. Pagkatapos ay tumalon sila sa magkabilang direksyon, winawasiwas ang kanilang mga espada sa bawat direksyon na may kalaban. Mula sa baba ng pader, narinig ni Logan ang lahat ng ingay. Tumingin siya sa pader, at iniisip na ang dalawang iyon ay masyadong nasasabik sa nangyayari. Nagtataka siya kung kailan naging intermediate rank si Ronyan, at nakakuha ng bagong espada, na nagsasabing ipinagmamalaki niya ito. Gayunpaman, mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon, na nagsasabing hindi oras para sa mga papuri, dahil mapanganib pa ring tumakbo ng labi sa ngayon. Sa bilis na ito, maaakit ang mga high-rankang knight sa dalawang iyon. Nang mapagtanto ito, tumalon din si Logan patungo sa pader, handa nang sumali sa laban at tulungan ang dalawa. Sa pagkakita sa kanya, natakot ang mga sundalo. Nagawa pa niyang gumawa ng superhero landing na tila nagpatamba sa ilan sa mga kalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang aura, at pinigilan silang lumapit. Malinaw na hindi sila katapat ni Logan. Pagkatapos ay itinaas niya ang locks, na puno ng mana, at naghanda na umatake. Sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang leeg ng isa sa mga sundalo, at iniisip na ito ang paraan kung saan maaakit niya ang atensyon sa kanyang sarili, dahil kailangan niyang pabagsakin ang guard captain ng Tomoto Castle. Habang iniisip niya iyon, nagsimulang sumigaw si Patrick sa mga kabalyero ng Bifrost. Binanggit niya ang kanyang pangalan, at itinaas ang kanyang espada, puno ng galit. Habang naglalabas siya ng malakas na slash sa paligid niya, sinabi niya sa mga sundalo na tumakbo kung kaya nila. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang bagay mula sa likuran. Ito ay si Jerome, na dumating upang umatake at pigilan si Patrick. Habang nagtatama ang kanilang mga espada, sinabi ni Jerome kay Patrick na kukunin niya ang kanyang ulo para dito. Hinarang ni Patrick ang kanyang atake at tinuya siya, sinasabing sa huli, siya ang kapitan ng kastilyo. Habang sila ay naglalaban, sinusuri ni Jerome ang sitwasyon, kinikilala na si Patrick ay isang advanced knight. Ngunit isinasaalang-alang din ang katotohanan na hanggang kamakailan lang, siya ay isang mataas na ranggong kabalyero tulad niya. Isinasaalang-alang ito, lumayo si Jerome at sinabing kaya niya ito. Kaya niyang pabagsakin si Patrick. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, pinakawalan ni Patrick ang isang malakas na atake. Sa kasamaang palad, tila hindi naharang ni Jerome ito, dahil ang kanyang ulo ay tila bumabagsak sa lupa. Tumangala si Jerick at nakita ito. Tila ang ulo ni Jerome ay tumigil sa kanyang paanan. Isang kabalyero ang lumapit upang itanong kung ano ang gininto ang kislap kanina. Doon niya napagtanto ang nangyari at isinara ang kanyang bibig. Tinitingnan ang ulo ng kanyang kapatid, hindi maintindihan ni Jerick ang nangyari. Si Patrick, gayunpaman, ay tila walang pakialam at naglalakad siya palayo at patungo sa kanyang susunod na kalaban. Nakikita ito, sumigaw si Jerick na paparating ang mga dagdag na sundalo. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo na huwag sumuko, at sila ay nagulat na marinig ang boses ng kanilang kapitan. Sumigaw si Jerick na siya ang mamumuno, at sinabi sa kanyang mga sundalo na lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit tinangka ng isang kabalyero na pakalmayan siya. Ngunit tila bulag si Jerick sa galit. Habang patuloy siyang sumisigaw na huwag hayaang masayang ang kamatayan ng kanilang kasamahan. Dito tumalon si Logan mula sa pader at sinabing walang paparating na dagdag na sundalo. Pagkatapos ay tinanong niya si Jerick kung ang galit ay nagpapadilim sa kanyang mga mata. Habang naghahanda siyang patumbahin siya, nakikita ito, tiningnan ni Jerick si Logan. At sumigaw na papatayin niya silang lahat. Gayunpaman, sa tingin ko hindi niya ito magagawa sa natitirang 30 milliseconds bago putulin ni Logan ang kanyang ulo. Bagaman tila nakaiwas si Jerick sa nakamamatay na bahagi ng atake ni Logan. Tumingin si Logan pabalik sa kanya, at sa halip ay sinabing si Jerick ang mamamatay. Sunod, sina Henkel at Clayton ay nakikipag-usap kay Logan, at tumatawa. Sinasabing salamat kay Logan at Patrick, nanalo sila ng walang gaanong pagsisikap. At wala silang gaanong nagawa. Inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa balikat ni Clayton na ikinagulat niya.
Tinanong ni Clayton si Logan kung bakit niya ginagawa iyon, at sinabi ni Logan na sa puntong ito. Hihingi siya ng isa pang pabor mula kay Clayton. Narinig ito, hindi sigurado si Clayton kung ano ang aasahan. Doon hiniling ni Logan kay Clayton na lumikha ng isang malaking imbakan ng tubig sa paligid ng kastilyo. Bago dumating ang mga kaaway, at pinakita na naman niya ang kanyang baliw na pagmumuka. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras, tila tapos na ang gawain. Sina Clayton at ang kanyang mga disipulo ay nakatayo ng parang walang sigla. Nakikita na natapos nila, pinuri sila ni Logan. Nagpatuloy si Logan na sabihin na ang mahika ng lupa ay talagang walang kapantay sa ibang uri ng mahika. At sumagot si Clayton sa pagsasabi kay Logan na labis siyang pinupuri. Nagsimulang umiyak si Clayton, at nagsimulang magkaroon ng kakaibang pakiramdam na ang kanilang mahika ay nagsisimulang magpakadalubhasa sa konstruksyon. At umaasa na hindi ito totoo. Tumingin si Logan sa mga pader, at ngumiti. Mayroon silang kanal na 5 metro ang lalim at lapad. Iniisip na kung mahulog ka na may baluti, kahit ang isang kabalyero ay mahihirapang lumabas dito. Pagkatapos ay bumaling si Logan sa kanyang mga sundalo, at sinabi sa kanila na huwag magtipid ng langis. At magbuhos ng sobra na madulas sila sa sandaling tumapak sila dito. Kapag dumating na sina Bifrost at ang kanyang mga sundalo, iniisip ni Logan na tapos na ang mga paghahanda sa depensa, at malapit ng magtanghali na nasa loob ng kanilang inaasahang oras ng pagdating ng hukbo ng Bifrost. At nakikita ang pagmamalaki, iniisip ni Logan na ito ay perpektong oras. Habang nagmamadali sila patungo sa kastilyo, nakita ni Logan ang presensya ng kaaway, at hinimok ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa laban. Sina Logan, Henkel, at Patrick ay tumingin sa pader. Handa ng harapin ang Bifrost. Sina Bifrost at Sir Franz ay tumitingin din sa kastilyo. Naghahanda upang simulan ang kanilang atake. Nakikita ito, tiningnan ni Logan ang hukbo, at iniisip na mamamatay ang hari sa hating gabi. Kaya kailangan lang nilang maghintay hanggang mangyari yun. Gayunpaman, nakakita si Bifrost ng isang bagay na nagpagalit sa kanya. Lumilitaw na itinanam ni Logan ang watawat ng McLean sa kastilyo ni Bifrost. Na nagpapatanong sa kanya kung paano nila nagawang gawin ang ganoong bagay. At dinumihan din ang paligid ng kastilyo ng labis. Pagkatapos ay tinanong ni Bifrost si Sir Franz tungkol kina Jerome at Jerick, at ipinaalam ni Sir Franz sa kanya na tila sila ay napatay. Narinig ito, napagtanto ni Bifrost na ito ang dahilan kung bakit nakagawa ng kanal ang mga McLean, at iniisip na ang mga hanggal na iyon ay hindi man lang kayang hawakan ng kuta. Pagkatapos ay sumigaw si Bifrost kay Aslan, at nagulat si Aslan sa tungkulin. Tinanong ni Bifrost si Aslan, na tinatawag ding Super Speed Knight, Aslan Lear, ang Grandmaster ng mga kabalyero ng Bifrost. At tinanong kung ano ang bilang ng mga puwersa ng kaaway, at sumagot siya na sa kung ano ang kanilang nakumpirma mula sa kanilang mga tauhan na nakatakas. Ang mga McLean ay may mas mababa sa 150 kabalyero at mas mababa sa 2,500 sundalo. Tinanong ni Bifrost kung may mga variable, at nagulat si Aslan na ang kanilang Panginoon ay tila isang advanced na kabalyero, at mga 10 tao na tila mga Earth Mage. Narinig ito, iniisip ni Bifrost na inihanda ni Logan ang kanyang sagradong sandata. Pagkatapos ay tinanong ni Bifrost ang inaasahang resulta, at nagsimulang mag-isip si Aslan ng 1 segundo. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang malaking ngisi at nagsimulang tumawa, sinasabing ang tanging posibleng resulta ay ang kanilang napakalaking tagumpay. Tumingin sa pader, sinabi ni Patrick na ang kaaway ay may higit sa 300 kabalyero, at ang kanilang bilang ng mga sundalo ay lampas sa 5,000. Kinilala ni Logan iyon, at sinabi na mayroon din silang mga mage ng Wind Magic Tower, at si Roger Bifrost mismo ay isang mage. Kahit nakilala siya sa publiko bilang isang 4th Circle Mage, sa katotohanan, siya ay nasa 5th Circle Mage, kaya kailangan mag-ingat. Tumingin si Patrick sa karamihan, at tila hindi siya masaya. Sinabi niya na bukod pa doon, mayroon din silang Aslan Lear at Franz, ang Moonlight Knight. Nakikita ito, iniisip ni Logan na kinakabahan si Patrick, mula sa pagkakaiba sa mga puwersa. Dito nagsimulang magsalita si Bifrost at nagulat si Logan, sinasabing sa mga lupain na pag-aari ng kanilang Panginoon.
Ipinapahayag niya ito sa mga sumalakay nang hindi nalalaman ang kanilang lugar. Dito napagtanto ni Logan na pinalakas ni Bifrost ang kanyang boses gamit ang mahika at sinabi sa lahat na maghanda. Pagkatapos ay sumigaw si Bifrost para marinig ng lahat na personal niyang papahirapan ang mga McLean. Pagkatapos ay hinimok niya ang kanyang mga tauhan na sumugod pasulong. Nakikita ito, napagtanto ni Henkel na sumusugod sila ng walang kalasag at tinanong si Logan kung talagang ganoon sila katiwala. Nakikita ito, sinabi ni Logan na kailangan nilang malaman. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kawal na magpaputok ng kanilang mga pana. Ang mga pana ay lumipad patungo sa kaaway. Gayunpaman, tila naharang sila ng isang uri ng kalasag o puwersang panangga. Nakikita ito, kapwa sina Logan at Henkel ay nagulat. Ang mga sundalo ng kaaway, gayunpaman, ay nagkaroon ng mas malaking kumpiyansa. Ang mga mage sa tabi ni Bifrost ang tila responsable sa mahikang depensang iyon. Sinabi pa ni Bifrost na gaano man kaganda ang kanilang mga kakaibang sandata, wala silang halaga kumpara sa mahika. Galit na tumingin si Logan sa eksena at napagtanto na ang mga pana ay pinahina ng mahika at ang pagpuntirya sa mga kabalyero gamit ito ay walang epekto. Sumigaw si Patrick sa mga kawal na tumutok sa mga sundalo, at sa mga kabalyero na kunin ang kanilang mga itinalagang lugar at maghanda sa laban. Sumigaw din si Logan sa kanyang mga sundalo na basagin ang kanilang mga ulo bago sila makarating sa tuktok ng kastilyo. At iniisip na ang digmaan ay matagal ng laban na pinagpasyahan ng mga force user. Habang papalapit sina Aslan at Franz, sinabi ni Logan na kung hindi gumagana ang kanyang mga pana, haharapin niya na lang sila mismo. Inihanda niya ang kanyang espada at tinanong ang kanyang sarili, paano sisalakay ang dalawang iyon? Tila ang unang sisalakay ay si Aslan, na tumalon mula sa kanyang kabayo at sinubukang umakyat sa pader tulad ng ginawa ni Logan at ng kanyang mga kabalyero. Isang imahe mula sa nakaraan ang lumitaw, sa isang piging, kung saan tinanong ng ilang mga maharlika kung paano naging kabalyero ang maliit iyon at tinanong kung kaya niyang buhatin ang isang espada. Sa maikling tindig, hitsura ng unggoy, mahahabang braso at kakaibang mukha, si Aslan ay palaging binabaliwala. Inaalala niya ang nakaraan, sinasabing ang kanyang hitsura ay palaging nagiging dahilan upang siya ay mabiktima saan man siya pumunta, ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Hindi niya pinakinggan ang mga hanggal na iyon, at sa pagsisikap na ginawa niya, siya ay naging isang advance na kabalyero. Habang papalapit siya sa tuktok ng pader, iniisip niya na ang lahat ay mamamatay. Napagtanto niya na may ginawa si Logan at ang kanyang mga tauhan sa mga pader. Gayunpaman, hindi niya hahayaang pigilan siya nito. Tumingin si Eileen sa ibaba at nakita si Aslan. Sa poker face, sinabi niya kung ang umaakyat na bagay na iyon ay isang unggoy. Narinig ito, nagulat si Aslan, lalo na't nagmula ito sa isang babaeng kabalyero. Kaya hindi niya hahayaang pigilan siya nito. Doon siya nawala ng kontrol at nadulas. Bumagsak siya ng marahas sa lupa, at isang kabalyero ang nagpahayag ng kanyang pagbagsak. Tumingin sa ibaba, si Eileen ay tila nag-aalala sa kanya. Habang bumabangon si Aslan mula sa lupa, sumigaw ang isang kabalyero sa lahat na maging alerto sa mga pader. Sinabi niya na kahit ang isang advance na kabalyero ay hindi nakayanin itong akyatin. At narinig ito, sinabi ni Aslan sa kanya na isara ang kanyang walang kwentang bibig. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa pader. Nakatingin siya kay Eileen na naghahanda na ng kanyang espada. Nagalit si Aslan at sinabi kay Eileen na lubos niyang tatamasahin siya. Sa pader, nakarating na si Sir Franz sa tuktok ng pader, at nakatayo na ngayon sa harap ni Patrick, na kinikilala ang kanyang mga gawa, sinasabing narinig niya ang mga kwento tungkol sa Moonlight Night. Si Sir Franz, handa nang lumaban. Ngunit si Patrick ay tila galit na galit, sinasabing narinig niya kung ano ang ginawa niya kay Logan.